Super Junkie Bote sa Doubles! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpas sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabuti atong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas, welcome diri sa Lagrisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Huwebes, Nobyembre 27, 2025. Mga kapuso, kinabi mag-uban na sa pagtuki ang maganag kong iso sa lokal, national ug international. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Mga kapuso, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. angol ang usa ka pulis human maaksidenteng naunay sa iyahang armas ug naigo sa tiyan kagabi. Yan initabo sa may sitio Gahad, Barangay Poblacion, lungsod sa Sibunga. Base sa investigasyon, ang biktimang pulis nag-edad ni og 29 anyos, minyo ug taga Proper Kambang ug Dakbayan sa Toledo. Matud pa nga ang classmate sa baong biktima mo ay nakadungog og butos armas samtang kini nag-andam sa iyang deployment sulod sa iyang boarding house. Pagsusi sa classmate sa baong biktima, nakita na lang niya nga kining nagkadugo na ang lawas ug naigo sa may ubos nga parte sa iyang tiyan. Hinungdan nga nangayo sa og tabang. Dugang pa nga aksidenteng mibuto ang arma sa biktima nga usa ka short firearm 9mm Taurus. Dali kining gidalas tambalanan ug kasamtangang nagpaalim pa ingon man wala rin nakita nga foul play sa maong insidente. Super Junkie Bote sa Doubles! Super Radio! Ikasbahin mga kapuso, gikustodiya na sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giingong nagpractice og drive og nakabangga og usa ka 14 anyos nga babae. Duha ka mga motorsiklo og usa ka sakinan nga giparking sa barangay hall des may barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi. Base sa inisyal nga investigasyon, usa ka 24 anyos nga car wash boy ang nagmaneho sa usa ka pick-up nga sakyanan. Matud pa nga misuway kini og backing, panawagtangan kini og kontrol sa pagmaneho ug kalit nga miabante ang maong pick-up. Una kining nibangga sa poste sa usa ka mall. Dayon labang sa karsada ug gibanggaan ang duha ka mga motorsiklo ug ang SUV sa barangay Kasuntingan nga nakaparking. Samtang napiit usab ang usa ka 14 anyos nga batang babae nga daling gidalas tambalanan kinsa kasamtangang nagpaalim. Super Junkie Bote sa Doubles! Super Radio! Double S News Roundup! Super Radio! Super Radio! Okay mga kapuso, arita so ba na ito magahisgotanan dari sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio! Nahon taning Greyhound Operation gipahigayon sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kaninang buntag. 104 ka mga cellphones, mga kwarta ug uban pang kontrabando nasakmit. Super Radio! Super Radio! Hana cellphone
Sa makadungog kog mga ingani nga balita, engineer, una dyan musod sa kong unahuna, giunsa man ni pagsod. Grabe ka stricto anang si PDRC. Astam ginay mong itlog ko oton. Nakasuway pagbisita niya. So, grabe na ka stricto. Ada kong pangutan na kadako anang cellphone. Nya 104 ka ba nga cellphone nakalusot? Bida. Super Radio. Super Radio. Kuni ang ngayang ginang, ano may resapol na ni engineer. Parang muugi ang ngayang buhaton dia ay. Resapol siguro kay nalutsan agad mong 104 ka baga cellphones dia. Dili sa pag-question ha sa kinatibok-ans BGMP. Pero kining na-address sa DPDRC. Kung di kong too nga way magic nga nahitabo diri engineer ay. Naagi ni magic. You can do magic. Magka 104. Ila ka buong pinariso na adiha. So nagtagsa ni sila. Tagsag cellphone. Sa kung mga nadunggan mga kapuso, medyo kung magka-cellphone na kadiya so sa kanang City Jail or mayani, si PDRC, nausa ka sa mga dato. No, kay example, imong cellphone, medyo baratohon lang. Mga tibutang, City Mail, touchscreen. Kung mukuha ka na nakiplano ipalusot, marag mo abot nag-20 times 2 times 3 daw presyo na, hindi kasod. Na kini, sus, porbida. Yahay kayo, munang naagya po yung mga transaction. Muna may hibong bito ta engineer. Karena bag umadakpan ng mga drogistas ubos. May hibong sa kinsa may source nimo, kinsa contact nimo sa illegal nga droga. Tuwa sa City Jail, sir. Tuwa si PDRC, sir. Kadungog na mo nang ingan ang balita nga ang contact or ang amo niya na sold sa PDRC. Murag mao ni ingan ning klase nga istorya stricto gayos uban pero ambot lang ano makalusot ng ubang cellphones diha. Manag-agaw nga katabang mga kapuso. Ipadakop human nga ang bata nga ilahang gibantayan na lumos og namatay. Uy, kini human nakatulog ang duha ka katabang og niadto sa swimming pool ang 4 anyos nga batang lalaki nga ilahang gibantayan. Giingong natagak sa swimming pool og nalubos ang bata. Super Radio. Porbida duha mo kabuok. Nagbantay, pabantay, nagdungan pag imong katog. Super Radio. Naunsa gud tao ni engineer. Nung nagpuli-puli lagi noon tamo, pareha mong giduka. 15 minutos, 30 minutos nga katog. Puli-puli okay naman siguro na. Bida nagdungan pag yun. Wa man tay problema ng mga tug mo ba? Anang wa na mo gibantayan? Parehaan mo inyong trabaho or usa sa inyong mga trabaho isang pagbantay og bata. Ni 4 anyos sa pahimbaw ani. Panilamag sila magsigar naglako-lako. Kitag mo siga-siga diya, mulihok-lihok doon beda nas bata. Naka na nakatisting na siguro ligligog swimming pool engineer. Oron sa babaga, nanindot ang iyang experience, kita siya dito, nindot ligo dagat. Nindot ligo tubig. Super Radio. Doon gid siguro dito. Di ba? Nooy in towns bata mga kapuso. Kasabot gito sa gabat ga pamilya ani padakop gina nimo magkana gi-hire mo para mo bantay pero luuya sa taon aning mga katabang pero inyo mo sa gunang no luoy paminawon mga kapuso sa side sa katabang considering ang ilahang posisyon karon nga na priso na dili pa pareha ng uban nga dagko kay mga gipangkawat wa pa na mga priso sila di kini sila dagko og sweldo go nya katabang reposisyon nya na priso pag di mo sa tagabasol ani mga inahan kung ipapriso mo kinabuhi na guras bata 4 anyos lalaki sus kaluoy taon kada mga ingani nga klases balita matunga ato ang side no luoy ta sa katabang kay sa ilahang posisyon tabang ron na priso pa maluim sa tas inahan ani og pamilya sila may nawagtangan sa ilang mahal sa kinabuhi bugat gid diri sa side sa pamilya nga nawagtangan ana
Katugman mo, duha pa gyud mo kabuok, nagdungan pa gyud mo diha. Agad, kung saan og depensa. Sa Bikas Bahin mga kapuso, 889 million nga budget sa Office of the President. Dali nga giaprobahan sa Senado atol sa ilahang plenary deliberations. Super Radio. Una, grabing sukit-sukit ani engineer. Karon, perting dali Ala. Sige, rason na niya Super Radio. no? ₱889 million pesos nga budget. Naman nabawasan naman eh. Huwag ko kasubay aning balita agad sa budget sa Office of the President mga kapuso. 900 ni. Sa una niya karon na 889. Okay. Napahaka na din eh. Okay. Pero murag nausab ang ihip ng hangin, engineer. Ano? Sa una, grabe kito sila makasukit-sukit sa mga budget sa... Di ba? Nawa ang consistency na. Ala. Tawag na, consistency. Ala. Anyway mga kapuso, hindi pa tayo matusudahan, palotson. Laban. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawatag mga report mga kapuso, rally kontra korupsyon karong Nobyembre 30. Ibangandaman sa Cebu City Police Office. Super Decibel, pasok! Gipangandaman sa Cebu City Police Office kung CCTO ang umaabot ng rally bato korupsyon na itabo karong Nobyembre 30, 2025 na sayran na maabot sa 5,000 ka church ug civic leaders ang gilauman nga moapil sa subuan ng pakigiso ko na korupsyon ng suka ka peaceful march dinhi sa Subo sa maong adlaw. Ang kalihukan magsugod sa alas 2:30 sa hapon pinaagi sa Santos na Misa diya sa Santo Niño Pilgrim Center dahil ang marcha magsugod sa alas 3:45 sa hapon paingon sa Pentecost Circle ug sa alas 4:45 sa hapon himuon na prayers, cultural presentation sa pagbasa sa Unified Declaration sa koalisyon nga mga miyembro sa grupo apil ang mga biktima sa bagyo ug linog. Si Archbishop Alberto muhatag sa bugong mensahe ang pag-take-off sa programa o pag-reinforce sa panawagan sa coalition ng integrity. Subay niini si Police Lieutenant Colonel Roselo Subanios tigpamaba sa CCPO ingon nga giumol na nila ang deployment di naka-full alert status nila anang higayon na. Giandan nila ilang crowd special management man ang tactical motorcycle riding unit alang sa traffic security apil sa silang bantayan ang perimeter awag sa CCPO sa mga apil sa anti-corruption rally na masunod sa balaw daron hapsa ibalinaon na kini mahuman. Kings Destiny Padilla sa Super Radio Dumalas dapat totoo. Super Radio. Dulan na tunga sa milyon ka mga antibiotics ang naapod-apod sa Kapitolyo pag-alkontra sa leptospirosis. Super Lowered, pasok! Gidoble or gitriple pa gyud panigamot ni Cebu Governor Pabalik 4 aron malikayan ang mga Subuanon nga magsakit sa leptospirosis nga sakit kini gikan sa kagaw sa ilaga ug sa uban pa mga mananap nga diin mada sa tubig baha. Ang gobernadora nakahatag na og 445,874 ka mga prophylactic capsules ngadto sa 27 ka mga local government units so kapag Nobyembre 4 og ang latest karon upat ka mga LGU nga naigo sa bagyong Berbina nga gibaan kitagaan sa og 29,000 ka mga capsules sa Dumanhog 30,000 unya Barili 44,000 Karkar 26,000 Balamban 5,000 migun usab ang gobernadora nga unta likayan gyud ang pag-umog sa baha kini aron paglikay sa mga peligro sa mga sakit sama sa leptospirosis. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DY dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Desmay Padilla ug Super Lloyd Suarez sa inyong mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Ana Dumdum sa Magasamagta. Ana, maayong hapon. Yes, maayo Sir John. Mga hapon sa tantan natin sa Mindanao makinig atong weather update. Si Verbena sa karon ka typhoon and nagapektar sa portion sa Palawan and nagkaano na siya kalayo sa itong nasod na gawa sa itong area of responsibility.
Atong shear line padayon sa nagapektar sa eastern section sa northern zone ug ang hangin amyan nagapektar sa nablimbahin sa northern Luzon. And gawas ni Verbena, watay laing gina-monitor nga amount ng tempo sa panahon, LPO Bagyo, Dole sa PAR. Sa atong weather condition ni sa Visayas, makasanati na kita generally for weather. Gawas sa chance sa aning localized thunderstorms. Ang atong hangin og katagatan, makasanati sa kitag hinay nga sa kasarangan na hangin na nagagigan sa Sidlakan ngadto sa habagatang Sidlakan. Atong kadagatan, malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Isugbo kadagatan na ay pahunas ini alas 7:01 sa kagabion and motaob alas 2:25 sa kadlawon ugma. Atong temperature forecast for Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius ugma adlaw. Hay adlaw ni salop alas 5:19 sa kapunon and mo sila balik ni alas 5:44 sa kabuntagon. Ugma o makatutungod ng update, ikan din sa Dias sa Pag-asa Mactan, kini si Ana Domdom, ikan din sa mayang hapon, ng dagang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Dawabalas News Roundup. Sa di pa tamatusunan mga kapuso, palutson. Ayo, Jesse! Double S News Roundup. Okay mga kapuso, baliktad diri sa to ang tulumanon sa Dawabalas News Roundup. Sige hapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahangin, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Okay mga igala, arita sa tubaga hisgutanan. Oy, ining si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod pa, duha na kuno kasmana absent. Di daw siya mutambong sa 2026 Department of National Defense Budget Deliberation mga higala. Siyam din na assign ani mga kapuso. No? Sabi ba na kog tubangon ni niya tanan? Dihang niingon si Remulla nga na kay warrant of arrest murag nawa mas bato. Wan, hadlok gid siguro ni siya, no? Pero before pa niya na, sa dihang na interview ni, iya ko nung atubangon ang tanan. Pakaso pa ko nung ICC, wa ko siya atubangon ra ko na ni. Sa dihang gigulat-gulat siyang Remulla nga naa na siya kopya sa warrant of arrest. Uy, duha kasmana na absent. Pakita si Bato de la Rosa. Alegre, gining politika. Alegre. Tapikas bahin mga kapuso. Si House Speaker Bujidi aton pa nilang padayon gihapon silang nakatutok sa ilahang trabaho diha sa House of Representatives. Bisan pa man sa mga investigasyon nga nahitabo ug pagkalambigit sa pito kabaga kongresista sa flood control anomalies mga igan. Katumbarag na di ra man gid ni pito pero pito ra man tong gi hatagan og go signal sa ICI nga pailan og kaso. Parag lisura na aning tuhuan aning House of Representatives. Isod kayo tuhuan na gid ron. Di na jud ko sure na pa ba mo salig ani nila. Kaya liman ka na. Diri lang sa Cebu Engineer ha. Maghisgot ganitag issue sa corruption sa flood control. Pero wa jud ko'y nadunggan nga congressman nga niingon nga ipapriso ang mga nalambigit. So parwa gyud, no? Nakadungog ba na yung mga kongresista nga niingon nga, ato nang ipapriso. Mga nalambigit sa flood control, imbestigaran ta na. Diri Cebu, zero. Ang murag ang nitingog kay si Archibal. Nakato mga bag-o, mostly bag-o. Gov Pamela Bari 4 nitingog to.
Pero hilom kay mga kongresista. Mabitaw niya kung gikahibol nga, no? Kay kung di kita ganahan og corruption. Diba, sa una, mo gito, nag-investigar magiging House of Representatives. Anong deresibo? May tingog-tingog ning uban. Hindi na to hapit makita ning ubang mga congressman. Di ba? Mahibong lang ka. Sa kataas sa higayon nga nag-istorya, nagtuki, nag-imbestigar ta, na topic ang flood control nga mga anomalya. Kiman iha, narabay representative ang Cebu. Abi ninyo, apil betas top 15. Kiranti represent ba rin? QM Builders. Apil biya siya sa top 15. Iban ina ninyo. Pero wag kayo maskin unsa nga kongresista. Ang ganiingon, ipapriso ang mga nalambigit. Takom tanang ba eh. Lisod kayo, lisod yun ning mahimong politiko, no? Karon siguro panahon na ang lisod kayo mahimong politiko, engineer. Okay, di mo kagabasta-basta og istorya. Di kagabasta-basta. Kinumdum mo ito baga left and right nga mga suspension, mga disqualification. Diba? Left and right to. Ginto pa sa ilua ang buhol, pinato sila kabuok sa 64. Kalingkawas in taon to Gobernador Umintado. Ay nako. Anyway, sa pikas ba hinapatay lang importante nga istoryaan mga kapuso. Kining e-bike. Are ato na yung tagaan og igong pagtaga napatay 6 minutos mga kapuso. Ang kining e-bike mga higala naa man ni bag-o gord nga pangu ang LTO mga kapuso. Bag-o ning assign, no? Bag-o dili sa national ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Bag-o ni nga LTO nga Assistant Secretary. Dili na dito si Vigor Mendoza ba to? Dili na dito siya. Assistant Secretary Marcos Lacanilao na mga kapuso ang bag-ong Assistant Chief Secretary's LTO. Karon, sa ilahang budget deliberation mga kapuso, budget deliberation, proposed budget sa DOTR, Department of Transportation, kay ang kining LTO under man is Department of Transportation. Kining si LTO Chief Assistant Secretary Marcos ni commit ni nga dakpo na ang tanang mga e-bike nga magbiyahe sa mga national highway inig ka December 1. Ha? December 1 daw, samtaron. November 27. December 1. Na. Lunes, engineer. December 1, dakpon, i-impound ang tanang makitaan nga e-bike sa national highway. No? O ni ang ilahang gipasalig mga kapuso. Atol sa Senate Budget Interpellation, may tawag siguro. Deliberation. So, muna yung latest update hamurag national man eh. So, tanan, apil gid diri sa Cebu. Ragmayra sad siguro eh. Dili man ta against aning e-bike engineer kay nakasakay na masag ko ani. Pero dili sa gid tanan angay mo drive og e-bike. Naay uban driver tarong, no? Kabaw mo tahod. Tarong nga klases tao. Musunod sa balaod. Wala sa giuban nga grabe ka barumbado. Muna kung giingon, dili ko against sa e-bike. Basta regulated. Ato regulate. Pero karon nga, wala pa gitarong regulation. Dili gyud tanan, makita gini mga dili tanang driver sa e-bike ang ngayang mo drive og e-bike. No? Kapila na kung nakasugat anas karsada. Stoplight.
Bisag stop, mugo. Ala. Colorblind siguro yung tawhana. Ala. Unya, makasugat og sakenan or motorsiklo sa karsada kay nigogod. Bisag stop yang linya ni abante gyud. Makasugat og motor, businahan, masuko. Ala. Hanggam di kanoy. Ala. No? Nalupigan in taon ng mga jeepney nga maoy hari ng kalsada karon na usab oy. Ala. E-bike ng hari ng kalsada. No? Muna akong giingon nga, why problema sa e-bike? Pero dili gid tanang nag-drive og e-bike, ang ngayang mo drive og e-bike. So karon, December 1, ilista na sa inyong mga kalendaryo, nga dakpo na daw. No? Ang mga e-bike nga mo drive sa National Highway, okay ra siguro sa mga barangay engineer. Mga barangay roads, kanang mga panghatod lang gikan sa merkado, or kanang mga sa iskinita, kung layo inyo ha, sakay kag e-bike, padung ka sa inyo, labi nag mga ngit-ngit, or kanang init ang panahon. Okay ra siguro na, pero muari kas National Highway, nya magpaugat kag apel, porbida. Ala. Daghan, perti ra bagyong daghana. No? Pag mention ta diri, abi ni mog usa, tulo kada syudad, na, ginoo ko. Ala. Perti daghana magpaugat, oy. Bisag ka na. Number 1 example, di mo sunod sa batas trapiko. Bisag stop, mulabang. No? Imong businahan, kay anong nilabang, masuko, tutukan pa ka. Ala. Pero pag ikay sa'yo ba? Ala. Uyawa ni mo, no? No, mo gini mga kinaiya nila. Oo, kasabot nga nung ingana ang ilahang kinaiya ba? Pero nabi uban tarong engineer. Naiban kanang kabaog yung mutahod. Magpaabot gyud. No, dili man sa dinuon tanan. Muna moingon ko nga dili ko kontra ng e-bike. Pero dapat tanan kamao mo drive, kamao mo sunos balaod. Ya karon magod, lisod kay sila dakpon kung dili nimo na i-impound usaam na nimo tikita na nimo sa may gamito nimo para ticket. ID sa kanang COVID-19? Ala. Na, vaccination card? Ala. Mula nila gamiton, vaccination card nila. Murabe na anak nila. Ala. Ha? Huwag kay gamiton para matikita na. Asam sa na sila mabayad. Asam sa kakapugos nga mabayad na ticket. So karon impound. Sakto ra po, impound. Hangtod nga wala pa gina na porma. No? Pero marag na naman to balaod nga giduso nga dapat ang mga e-bike driver na apoy lisensya. No, kinahanglan po dyan siguro kay lisod man. No? Taka lang mong drive na, magkabangga mo. Ingon ra mong sorry. Yung ingon mo, ma'am, na ako'y upat ka anak. Nagtutoy tanan. Ala. Yung nabanggaan, luoy kayo. Muhin nyo yung rason. Diba? Sumay nang naagi tarong nga kinaiya, pinaagi anang tawag na, pinaagi sa lisensya. So, kung imo nang butangag lisensya tanan, magtarong na eh. Ala. Or mahashasan sila. Tarong na ang mga magdagan sa e-bike. Mahashasan. Tinood. Kaya karon porbida. Masuko pa sila'y sayop, masuko pa. Tutukan pa ka. No? Nya kung magka-aksidente, pwede pa nga sorry. Usahay ikaw pa sayop, usahay biyaan pa ka. Ala. Basta yabaga. No? December 1, nanay ko ani LTO. Mas gamaya sa personnel sa LTO. Saan na ninyo pagdakop, sir? Ala. Resibo, pila na kabog personnel sa LTO, re. Diba, engineer? No? May tag-i-adapt ni sa LGU, no? Kanang Cebu City or Talisay. Ang Talisay, nindot po nig ang nice na sa Talisay, no? Kinagbuhat, ginagid sila sistema o programa. Ilahatong kiparegister ang mga e-bike driver. Nya naa sila yung mga daghang sila mga seminar. Mayon tag mo kanang ma-adapt na hinaot nga magmalampuso na diya sa Talisay nya i-adapt sa laing lugar kay I think dito to sa Talisay. Kay kasagaran man gud diya sa Talisay na agi e-bike, no. Wagi problema basta regulated. Wagi problema basta tarong ang driver. Pero sa pagkakaroon sa inyo makita karon sa mga karsada, bida. Apiki gid. Ikaw pa'y pagkasadaan. Ala.
Anyway, mga kapuso, sa di patabot. Double S News Roundup. Okay, mga kapuso. Oy, congratulations din, no? Sa kinamaguangang anak ni SFO3 Wendell Villanueva na si Cassandra Maureen Villanueva, mga kapuso, for passing the November 2025 Nursing Board Exams. Congratulations, Cassandra. Congratulations po, SFO3 Wendell Villanueva. Nagbunga gid, sir. If wa ko masip, murag mao gining examination, nursing examination nga natunong sa Bagyong Tino. Hapit ba ito makansel? Kung wala to mag-signal number 4 ang Cebu, dayon gid ang tatong board exam. Kani kay na balhin sa siya, ipod ba ito basta-basta tong Bagyong Tino, mga kapuso. Kulitir magkusuga ito. Murag November 5 dapat ang exam, November 4 ba itong Bagyong Tino. Ina-move siya to November 6. Pakum sa'yo. Congratulations, Cassandra. Congratulations po, di mo, sir. SFO3 Wendell Villanueva, mga kapuso. Si Eduardo Asombrado. Boss, Eduardo, may pagpaminaw niya sa Tubigon. Unya, mail kayo na basulo, basta na ay checkpoint doon sa barangay Inewan, di gina sila mo biyahe. Driver e-bike, bahala kung sila di kaabang, importante makapalit sila og bugas sudan. Mga amigo na ko, Alan Reyes, e-bike driver. Okay, nailahi gini sila, Boss Belkard, kanang imong mga amigo, posible usa na sila sa mga buutan nga ako ang mga naminsyon. Way labot atong mga grabe ka kadag-drive. No? Si Boss Frank Oga, dakop sa e-bike, kwarta na sad ang mga mananakop. Nag-impound bagid seray, no? So, additional ginas kwarta. Additional quota. Cleofe Jema Yuman, may pagpaminaw diha. Super digit sila og lisensya para magtarong sila. Nya drug test sila like mga jeepney driver motor. Bitaw, buwasan bitaw ning reklamo sa uban engineer, sa taxi, maski ng tricycle. Taxi, tricycle, jeep, mga pampaseroan, sila grabe kayo, kuti kayo ang ilahang mga pagkuwag lisensya para lang yung makadrive. Kining mga e-bike, paglingkod na lang ditso. Driver na, makadrive na. Kining uban na itong mga kapuso nga, driver, balhaban. Taas kig mga proseso ba? Hindi sila wag yun. Ang bayad, pwede na yung tagkuha. So, way kong sakay engineer, tag 50 ang tao, ya pwede rin doula. Mo rason pagid nga maura bagid na among singil, sir, 50 ang tao. Kita kung nauna ba kung nisakay kog taxi atong murag 70 raman. No one pakuha pa ko mainit eh. Si Salvia Filomeno, yung pagpaminaw, unya ang LTO sige lang bagihapon ang demerit points, sir. Signing demerit points. Okay, kukakon. Igor Lim. Annalyn Saldivar may pagpaminaw. Nya ni Boss Eugenio Tagsip. Bossing. Tinuod jud super dyan, kasagaran sa mga e-bike drivers, dili mo ila og traffic sign, labi na diha taytayan gikan Pasil. O lagi. Inoon, kining mga nahitabo karon dili na nato sa sala ra pud na nila. Sila ra po'y nagdaan na silang kaugalingon. Kaya kung nagtarong gina sila, nang wala ay hasol ba? Nakitaan maginas gobyerno, kaya pwerte na magyong hasol, ha? Tagang kay reklamo. Pero kung wala ay reklamo, makitaan ba na mo? Baka mo ra po'y nagdaan, ha? No? Karon nga giregulate mo, ato na lang sundon para tanan
okay. Anang kuan dili mahasol. Ano yung mga kapuso wala kita igong oras diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige abon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kimbot at ang 24 oras mo sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo.